Right, sa oras mo naganap na alas 6:30 na ng umaga. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin, ito pong mainit-init pa rin pong issue dyan po sa Kongreso, yung pagbibitiw po ni dating congressman o dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at yung papalit sa kanya. Nasa kabilang linya po natin si COMELEC Chairman George Garcia. Magandang umaga po at Chairman Garcia, welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drew Nasino po at Johnny Banez. Morning, Chairman. Magandang umaga po Sir John, Sir Drew at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Alright, unang-unang hinahanapan ng kasagutan, Chairman Garcia. Sino po ang papalit kay Zaldico bilang kinatawan po ng Ako Bicol Party List after ng kanyang resignation, Chairman? Sir John, alam niyo po ang lahat ng party list ay nagsubmit sa amin ng tig-10 na kanilang mga nominado na kung sakasakali yun po ang mga makikinabang kung mananalo yung naturang party list. Dahil po yung Ako Bicol Party List ay nakakuha ng 20 upuan o 2 seats at dahil po nare-resign yung number 1 po kasi yung naturang personalidad, therefore po yung mga kinabang po ay yung number 3 naman dun sa kanilang listahan. At ito'y tumutugon sa pangalang Attorney Jan Chan. Tama po ba? Yes po, tama po. Base po sa listahan natin, siya po yung pangatlo doon po sa listahan na sinabit po sa amin ng naturang party list. Alright. Yung po bang ganitong mga instances sa Chairman Garcia, hindi po ba ito makagugulo or magiging president sa mga susunod na pagkakataon, if ever, dahil meron na nga po nananawagan na lahat ng sinasabing sangkot sa katiwalian magsipag-resign na. Ano pong dating Actually nito, po, Chairman? Sir John, Sir Drew, may mga pangyayari na po naman dati na hindi man maaaring ganyan ang kadahilan, pero meron nga pong mga nominado na tinatanggal ng kanilang sariling party list at kinikilala ng liderato ng House of Representatives at nanghihingi sa amin ang House of Representatives ng certification kung sino na ang kapalit o kahalanhin nung mismong tinanggal na yon na kanilang nominee. Sa pagkakataong ito, iba nga po ang dahilan, pero again, meron po namang mekanismo sa pagpapalit niyan. Ang COMELEC po, Sir Drew at Sir John, ay naghihintay ng liham mula po sa House of Representatives na dinideklara nilang vacant yung naturang posisyon dahil kinakailangan pong ma-convey din sa amin na officially po tinanggap na yung pagbibitiw ng naturang number 1 na nominee ng Ako Bicol Party List. So kailan po magiging effective yung pag-upo nung kung sakasakali nitong si Attorney Chan? Kapag po ito ay na-issuehan namin ng panibagong Certificate of Proclamation after po na magdeklara ang House of Representatives ng vacancy at masulatan po kami. At syempre, kapag po yung mismong House of Representatives ay tinanggap naman yung mismong kapalit ng naturang number 1 nominee. Ibig sabihin, kinakailangan din po kasi na yung naturang nominee ay makapanumpa sa mismong Speaker of the House, sa mismong plenaryo ng House of Representatives. Paki-enlighten nga kami, Chairman, bakit yung third at hindi iaakyat Hindi umangat yung second. Hindi umangat yung at second. yung third ang maging second. Ay hindi po, ganun po ang effect doon. Ang number 2 ay magiging number 1, although siyempre proklamado na siya at kasalukuyang nanunungkulan si Congressman Pido Garbin. And therefore, yung pong number 3 ay magiging number 2 dahil 2 lang po ang seats na kanila pong napanalunan, kaya automatically siya ay mapoproklama bilang bagong kongresista ng naturang party list. Alright, meron naman pong nananawagan or nagre-recommend na yung buong Ako Bicol Party List na po ang i-disqualify ng COMELEC. May tindig po ba kayo dito? Ano po reaction nyo dito, Chairman Garcia? Ang pagpapa-cancel po ng isang registration ay kinakailangan mayroong petisyon na magpa-file sa komisyon. Kami po ay hanggat maaari hindi po kami nagmomoto proprio, maliban na lang kung may tahasang paglabag sa ating pong saligang batas o mga umiiral na batas lalo na sa party list o omnibus election code. So sa kasalukuyan po wala naman pong pending na kahit na anong kaso o petisyon laban sa naturang party list and therefore mananatili po sila na accredited na party list organization. Right, so kung halimbawa magkakaroon ng ganitong pagkilos, matagal-tagal pa po ba ang magiging resulta nito, Chairman Garcia? Dahil nga po siyempre nakaupo na sila sa kasalukuyan, ito po ang ating tatandaan. Yung pong lahat ng issue ngayon patungkol sa mga miyembro ng Kongreso, katulad ng mga nominees, ang COMELEC po dyan ay technically wala ng jurisdiction. Sapagkat pagka po sila naging kongresista, ang may jurisdiction na po ay ang House of Representatives Electoral Tribunal. Pero siyempre kapag ka party list, dahil sa amin
ika nga naka-register at naka-accredit yan, pwede pa po sa amin at ito po'y maaaring humaba ng konti ang proseso dahil may mga presentation of evidence, may mga pagdinig pa at mga kung ano pang proseso, parte ng tinatawag natin na due process. Alright. Yung ano naman po ang tugon nyo sa paulit-ulit na pagbanggit ng ilang mga kababayan natin na dapat ng kalusin or ika nga Yung mga nasasangkot. i-abolish na Oo. totally ang party list system. Anong reaction nyo doon? Naintindihan po Batas to, di ba? natin. Opo, Sir John, Sir Drew, naintindihan natin ang sentimiento ng mga kababayan natin. Kahit nga po ako, sinasabi ko na dapat talaga ma-overhaul o kaya kung hindi man ma-revise ang ating pong batas patungkol sa party list. Kaya lang po, hindi po talaga yan pwedeng basta matanggal, ma-abolish ng batas lamang sapagkat ang party list system ay nasa saligang batas mismo natin. And therefore, kakailanganin po Sir John, Sir Drew, ng amendment nitong sa ating saligang batas para lamang matanggal o mabago yung probisyon patungkol sa party list. Ang dapat po talaga ay hindi naman po lahat ng party list ay masasama o hindi magaganda ang kanila pong layunin. Alam niyo po, kung merong masisipag talaga sa House of Representatives, nangunguna dyan ay mga miyembro ng party list sapagkat sila yung aktibo sa mga debate, aktibo Opo. sa committees and therefore siguro po yung batas lamang na dapat baguhin na kasi po mahigit na pong 2 dekada yung batas natin, Sir Drew, Sir John, sa party list. Speaking of party list nga pala, Chairman, kamusta na pala yung Duterte Youth Party List? Tama ho ba? Nag-issue na kayo ng finality? Yes po. Kahapon po, Sir Drew, tayo po ang aming Clerk of the Commission ay nag-issue ng Certificate of Finality at tinatawag na Entry of Judgment sapagkat wala pong na-issue sa amin na Temporary Restraining Order ang kataas-taasang hukuman upang pigilan ang pagiging pwede nang maipatupad ng naging desisyon ng Commission and Bank. At dahil po dyan, ngayong araw na ito ay pag-uusapan ng Commission and Bank sa amin pong sesyon, sino ba ang pwedeng pumalit o humalinhin doon sa 3 na bakante na upuan ng natural party list. Yung mga ano ba, Chairman? Sorry meron po bang mga nakasalang na pagpipilian? Ay, meron naman po. Sapagkat yung aming law department at yung aming tinatawag na supervisory group ay meron nang nirekomenda. So aalamin po yan ng Commission and Bank kung amin po bang i-adapt o amin po bang babaguhin yung naturang rekomendasyon. Ang pagbabasihan po namin dito, Sir John at Sir Drew, ay yung desisyon ng Korte Suprema sa kaso po ng Anwaray versus Comelec. At syempre, ang katanungan dyan, bababa ang Comelec doon sa listahan o yung tataas doon sa mga meron ng nakuhang mga upuan. So yan po, ayaw ko munang i-preempt ang mga kasamahan natin sapagkat syempre magkakaroon po kami ng mahabang diskusyon tungkol sa bagay na yan mamaya lamang. So wala pong clue. Bukas po, Sir John. Bukas po meron na. At saka Sir John, magkakulo tayo bukas. Kahit isang letra Kahit lang. initial? Initial lang. Huwag na po muna. Kasi po baka sabihin naman ng mga kasamahan ko, pinre-empt muna kami. So paano pa kami makakapag-argue o makakapag-take ng posisyon? So, ito na lang. Anong sektor po kinakatawan? Pero alam niyo po, ano po ito? Basta Tatlong tatlo. party list. Tatlo. Hindi po ito isang party list lamang. Okay. Sapagkat siyempre kailangan ma-distribute yung mismong mga seats na yon sa 3 party list sapagkat hindi naman pwedeng porket isa ang nagdagmamay-ari original nung 3 seats na yan ay isang party list lang din ang makikinabang nung 3 seats na yan. Ayun yung madulas Pero ito, isa pa, Chairman. Speaking of, siguro, pati ba yung mga party list, sisilipin din kung sino yung mga nag-donate sa kanila. Campaign donation. Campaign donation nila. Baka meron din mga government contractor yan. Chairman? Meron pong, noong 2022, meron pong 3 party list ang nakinabang sa contribution donation mula po sa 3 contractors. At yun po, yung mga pangalan ng contractors na yan ay kasama po doon sa naging liham namin sa DPWH 3 linggo na nakalilipas upang ipakumpirma kung talaga yung po bang mga contractors na yan ay mga public works contractors. How about naman doon sa iba pang mga, alimbawa, kay Pangulong Bongbong Marcos, Lumutang din yung pangalan, pati ng mga Duterte. kay VP Apo, Duterte, VP Sara. sa mga Ano senador. pong update? Sa Vice Presidente, Presidente, sa Senador, at iba pang yung congressman po ng distrito, ay kasama po sila doon sa 55
na mga pinapa-confirm natin sapagkat for example, sa posisyon ng presidente, vice presidente, may mga yung po kasing lumabas sa mga pahayagan, sa dyaryo, radyo, TV na mga pangalan galing po sa PCIJ ng mga nag-donate daw po medyo meron po kasing pagkakaiba do sa aming listahan lalo sa pangalan. So kinakailangan namin ng konfirmasyon mula po sa DPWH. Yung isa naman po ang sabi realty company kasi. So therefore yung realty company ba ay government contractor o kaya public works contractor and therefore kailangan po rin po ng confirmation mula sa DPWH. Alright. So po, with your indulgence, Chairman, kung di man namin kayo lubos na inaabala na nga namin kayo tungkol sa update sa BARM. Ano na pong bago, Chairman? Siyempre po sa kasalukuyan, tayo po Sir John, Sir Drew, naghihintay pa rin ng development sa ating pong kataas-taasang hukuman. Ganung na kami po ay sa kasalukuyan, meron pa rin TRO sa pagpapatupad ng batas na ginawa po ng Bangsamoro Parliament. At dahil po dyan, hindi po namin alam kung anong batas ang ipapatupad sa October 13. Ganung dapat October 13 po ang ating halalan. Naghinto po kami sa ating paghahanda kasi po baka mali yung batas na dapat po namin ipapatupad. Natatandaan po ng lahat. Dalawang batas po kasi dyan ang nagbabanggaan kung alin na ipapatupad ng COMELEC. Yung aming pong pinaghandaan ay yung unang batas. So, samantalang meron pong bagong batas na nagsasabi na nabaliwala na o namatay na yung dating batas sapagkat ito po ay napalitan na ng bagong batas. Na ang bagong batas naman po, Sir John, Sir Drew, ay natiaro ng Korte Suprema. So medyo talaga pong napakalalim ng suliranin ng Commission on Elections sa bagay po na ito at talaga pong kakailanganin ng either pagliliwanag sa ating kataas-taasang hukuman, ano ba talagang batas ang aming ipapatupad o at the same time ay malilift ba o mababaliwala na ba yung TRO na sa kasalukuyan ay aming pong tinatalima at sinusunod. Aabot pa kaya, Chairman, October na ngayon? Itong linggong ito, kami rin po ay magdidesisyon kung kinakailangan naming i-postpone ang naturang halalan. Ang Commission ng Elections po, Sir Drew, ay may kapangyarihan na mag-postpone ng halalan basta po meron lang mga grounds na makikita dyan katulad ng tinatawag na violence, terrorism. Meron ding tinatawag na force majeure, yung bang hindi mo inaasahan, acts of God dyan, and therefore pwede po mangyari yun. 30 days lang po ang pagpo-postpone kung ito ay mawawala na yung mismong naturang kadahilanan. Alright. May karagdagan pa po kayong mga pahayag, Chairman Garcia, na hindi namin isamang itanong. Go ahead po. Ito pong linggong ito, basta po sana, lalo na yung mga kababayan natin sa Bangsamoro, tingnan po natin yung development. Alam po natin, lalo yung mga tumatakbo, yung mga kumakandidato, may agam-agam sila. Paano ba? Tutuloy ba sila sa pag-ikot? Ganong 12 araw na lang ang natitira at halala na. Basta po ang inyong Commission on Elections, committed po tayo sa pagkukondak ng eleksyon. Kahit pa sa mga, kahit pa talaga may mga ganitong klaseng problema, kaya lang po talaga may mga bagay na beyond our control. And therefore, maghihintay lang po tayo sa mga pangyayari at development sa mga susunod na araw. Alright. Isa lamang pong pahabol, Chairman Garcia. So dahil hindi pa ganap na inaayos yung batas tungkol sa party list, may pag-asa pa rin po yung isusulong naming party list ni Sir Drew. At Tambucho hindi party po ba list. dapat tayo kasama? Huwag niyong sasarilinin ng kayo lamang. Kailangan lagi tayong kasama sa bagay na iyan. Umaasa po kami na ikaw ang first nominee. Kahit pang 10, pang 9 na nominee kami, okay na kami. Sir Drew, Sir John, maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay po Alright. kayo. Ingat po kayo. Thank you, sir. Chairman. Ingat po, Salamat Chairman, po. at good luck. Salamat Good po. morning. Yan po mga kabalitan-kabalitaktakan, si COMELEC Chairman George Erwin Garcia po naman.